Pwede niyong pagtakban dito yan, ang mukha ng ginawa ni Hitler, sinusunog ang libro para walang matutunan ng mga tao. Dito naman ay gustong baluktutin ang kasaysayan natin, gumagamit pa ng pelikula. Alam ba ninyo yan? Yung pelikulang yan na imagination na pelikula, fake news yan eh. Mga kaibigan, kalahin mo, pati Madre, sinama ron. Galit sila eh. Dito mo makikita sa pelikulang ito, ang unti-unting paghihiganti. At gusto nilang lahat ng may kinalaman sa pagbagsak nila sa poder ng kapangyarihan ay mapanagot. Maliban na magsisip-sip sa kanila. Kung meron kayong dapat panagutin, di si Enrile, yung ba si Enrile nandun sa huling 72 oras na pelikulang yan? Yung huling 72 oras na pelikulang yan? Sana yan ang mga pinaglalagay ninyo. Di ba? Lagay nyo si Gringo Hunasan. Si Enrile. Alam nyo, si Ramos. Si Ramos ang sinunod ng mga militar, ng marami, majority ng mga bumitiw sa suporta kay Marcos ay si Ramos. Kaya pinakamahalagang personality sa kasaysayan ng EDSA, si Ramos. Dahil kung hindi sumama si Ramos kay Enrile, walang sasamang mga militar. Sabi ko nga sa inyo, ni isang general, sa isang panahon na nagkaroon ng 15 general mula sa Cagayan Valley, probinsya ni Enrile, kahit isa ron wala siyang natulungan para ma-promote na general. Wala ni isa. Lahat yun si General Ber. Kinukwento ko sa inyo, di ba, isang beses na sasabitan ng star yung dating colonel para maging brigadier general. Inimbita kami. 3 lang kaming civilian doon. Yung tatay ko, ako, at saka yung dating correspondent sa Manila Bulletin, na kaibigan din ng tatay ko, isinama niya yun. Si Eddie Suarez. Kung tawagin sa bulletin yun, si E.T. Suarez, mga kaibigan. Patay na yun eh. Di nandun kami sa Malacanang. Kami lang ang sibilyan. Sa imbitasyon ni General Carlos F. Malana, pumanaw na rin yata ito si Carlos F. Malana. Yun dating, nung panahon na yun, siya ang deputy sa Civil Relations Service, mga kaibigan, na ang namumuno ng apelyido De Leon, si General De Leon. Yan, siya ang deputy. Ngayon, taga-Cagayan yun, mga kaibigan, at nag-aral yun sa Ateneo de Cagayan. Kasi taga-Cagayan din ang tatay ko Sa father side ng nanay ko, Cagayan din mga kaibigan kaya, yan yung ano tawag mo rito? Si Enrile, alam namin na ni isa wala siyang natulungan. Yun ang hinaing nung mga tao na yun, nung mga panahon na yun. Nakita namin, nasaksihan namin. Doon nga sa tagpo na yun di ba, nahalata na ng tatay ko na hindi na maganda relasyon ni Marcos at ni General Ramos, mga kaibigan. Hindi na maganda. Kasi, ultimong si Ramos ay na-bypass ni
General Ver, doon sa appointment o promotion nitong si General Malana. Alam nyo kung kailan nangyari yon, yung pagsasabit ng estrella? Iyon ay panahon na si General Ver ay on leave. Acting Chief of Staff si General Ramos. On leave nun si General Ver. Pero nagawa niyang ma-recommend ang promotion ni General Carlos F. Malana. Kahit siya ay on leave. Katunayan, nasa Malacanang kami gabi yun. Ang sabi ni Ramos, nung ano pa ho ito, nung nagka-cocktails pa, inaantay pa namin ng kung anong oras lalabas si Marcos para magsabit ng estrella. Habang nagkukwentuhan kaming magkakaharap, maraming tao doon, may mga general na nandun, mga opisyal ng military, mga nakaputi pa sila ang sabi hun, biglang may lumapit habang kausap namin si General Malana. May ibinulong. Pagkatapos nagpaalam sa amin, sabi, sandali lang, tawag ako ni General Ver. Ayan. Samantalang on leave nun si General Ver, mga kaibigan. Ito yung mga walang nalalaman sa mga ganun tagpo. Di ba? Pagkatapos, lumabas na maya-maya si Marcos. Nakita ko, hirap nang maglakad si Pangulong Marcos. Kinakaladkad na yung kanang paa. Mga kaibigan, kinakaladkad na. At nakita ko yung mata ni Marcos, lagi niyang pinapahiran. Parang umiiyak. Parang yung may muta at saka may luha lagi. Nagluluha yung mata. Tapos, nagkaroon na ng seremonya. Naka-firing squad yung yung tao. Magpapakuha na ng litrato dahil nasabitan na ng estrella si General Malana. Nung nagpapakuha na ng litrato, doon lamang nakita ni Marcos na dumating palang bigla si General Ramos. Ang kasama si General Ermita Mga kaibigan, yung naging spokesman ni Gloria, di ba? Eduardo Ermita. Yun ang kasama, bata ni Ramos yun Ngayon, nung makita ni Marcos, alam nyo ang binigkas ni Marcos hanggang ngayon, di ko nakakalimutan. Ang sabi niya, Eddie, nandiyan ka pala. Sabi ni Marcos, I'm sorry, sabi niya ganon. I was not able to inform you earlier about this. Ang tinutukoy niya yung okasyon na yun na pagsasabit na Israel. Katumbas din na ibig sabihin, walang malay si Ramos sa promotion ni General Malana kahit na siya ang Chief of Staff. Siguro kahit na Vice Chief of Staff siya at hindi siya acting capacity, dapat alam niya rin, di ba? Kailangan nasusunod yung chain of command sa Armed Forces of the Philippines, hindi ho ba? Sabi naman ni Ramos, it's okay, sir. Sabi niya ganon. Tanda ko pa mga kaibigan Kaya kayong mga ungas, tumigil na kayo, wala kayong alam. Diba? Nagkukwento tayo, pwedeng maging bahagi na ito ng kasaysayan. Kaya paglabas namin ng palasyo, sabi ng tatay ko doon kay Eddie Suarez, naririnig ko magkakatabi lang kami, naglalakad kami, pagbaba doon sa Malacanang Ang sabi, nahalata mo ba, Eddie? Eddie rin ang pangalan nun, si Eddie Suarez. Sabi, mukhang hindi na maganda ang relasyon ni Presidente at saka ni General Ramos. Yun po, mga kaibigan.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito uulitin ko sa inyo. May isang associate justice in-appoint, di ba? Ang apelyido Padilla, babae yun. Napalathala na lamang, huli na, nang mapalathala sa pahayagan yung kanyang mga naging sagot sa naging interview sa kanya ng JBC. Pati na doon sa ibang kandidato sa pagka-mahistrado ng Korte Suprema. Na-appoint na ito. Pagkatapos na dumaan sa JBC. Na-appoint Pero, tandaan ninyo si Padilla, sa sandali lang, wala pa yatang 2 buwan, nag-early retirement na ang ikinakatwiran ni health reasons. Pero, bago siya mag-resign ay lumabas. Pero na-appoint na siya, nakaupo na siya. Lumabas yung interview ng JBC. Siguro yan ang ginamit para tanggalin siya sa pwesto. At yung pagre-resign niya, hindi ako naniniwalang nagbitiw siya sa ganang kanyang sarili. Kung hindi, pinag-resign siya. Yun ang paniwala ko, mga kaibigan, si Justice Padilla. Bakit? Kasi sa interview sa kanya, mga kaibigan, ang naging sagot niya kung siya ang, ano ang palagay niya doon sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Ano naging sagot niya? Ang sagot niya, hindi niya matatakasan ng Pilipinas ang pananagutan sa panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC. Sa madalit sabi, alam din nila yung batas. Maestrado ka di ba? Kailangan alam mo yun. Yun ang naging sagot niya Kaya later on, after a while, nag-resign. Mga kaibigan, siguro hindi nakabuti kidigong nyo. Kasi pinipilit nila, wala silang pananagutan. Ayaw nilang managot di ba? Ayaw nyo lang yun. Pero, hindi nangangahulugang, hindi kayo pwedeng panagutin. Mapapanagot kayo. Sapagkat yung mga pinapananagot sa inyo, na kasalanan ninyo, ay nangyari sa panahong kayo ay miyembro pa, ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC, hindi pa kumakalas. Subscribe kayo sa ating YouTube channel. Sa Facebook, kailangan ba nilang I-like yung page. I-like nyo lang yung Percy Rapid Fire. Meron tayong page Kung sino-sino pinakikinggan ninyo walang kwenta hindi di ba? Doon kayo sumusunod si bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay babalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Dito
Sa bayan po, mapapanood tayo sa ating FB Live. Alas 10 ng gabi po yan hanggang kung anong oras po tayo matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Menardo Guevara. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit,